Posibleng lumakas na bilang isang super typhoon itong bagyong ating binabantayan sa labas ng ating bansa bago pa man makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility, mga kababayan. Kung inyo makikita, dito ho halos nakikita na rin po yung kanyang pinakamata. Ibig sabihin po niyan na mga kabayan, sa mga nakalipas na nagdaan po mga bagyo na ating pong pinapakita, pag meron pong sentro or mata na po no, na mga kabayan, ibig sabihin malakas na klase na bagyo, mga ka-great. Ngayon kung titingnan natin, bagamat ito'y naka-zoom, no? Ibig sabihin malaki natin pinapakita, pero malayo pa naman po ito sa parte ng ating pong bansa, mga kababayan. Ito po yung senaryo aktual, may kita natin. So ito po yung ating pong bansa, and then ito pong sentro ng bagyo ay malayo po, mga kababayan, at sa kasalukuyan ay wala pang direktang epekto sa ating pong bansa. Ito naman po yung inaasahan po nating takbo, mga kababayan. So inaasa estimated posibleng ngayon pong araw or bukas ay akyat bilang isang super typhoon. And then may kita natin yung kanyang direksyon. Ito nga po ipapasok sa part na boundary ng ating pong bansa, pero ito ay hindi naman po maglalaan po sa anumang bahagi ng ating bansa o sa ating kalupaan, mga kababayan. Ang kanyang tumbok ay sa bahagi nito pong Taiwan area at ilang part ng Japan, mga kababayan. Yan po yung senaryo na pinapakita ngayon, pero yung mga kaapekto at possible na magpaula sa atin ay itong habagat na makikita natin sa pagitan po yan ng Miyerkules by August 26 ay papalakasin habang kapalapit sa part ng Taiwan. And then makikita natin habang ito naman po ay maglandfall sa pagitan po ng Taiwan at bahagi ng China, patuloy na pinapalakas naman ang habagat at maaari pong yung malaking bahagi muli ng western side ng part ng ating Luzon, then bahagi ng Palawan ay makaranas puli ng patuloy ho ng mga pag-ulan dulot ng habagat, mga ka-great. And then maliban dyan, meron pa possible senaryong panibagong sama ng panahon na mabubuo sa may eastern side bago matapos po yung buwan ng Agosto. So inasahan po natin, mga kabayan, na ito po yung kanyang direksyon patungo muli sa bahagi nito pong Taiwan area or part ng Japan, at muli hihilain niya ito pong habagat, mga kababayan, na siyang possible patuloy na magpapaulan. And then may kita natin, maliban doon sa isang bagyo, meron pa ni bagong circulation tayo nakikita sa may western side na, mga kababayan, patungo sa bahagi naman ng Batanes ang kanya pong direksyon sa paghila naman ng malakas na bagyo sa patungo sa bahagi ng Japan area. Narito naman po, mga kabayan, para mas ma-imagine natin doon sa ating binabanggit na papasok po ng ating boundary pero halos daplis lang. Ito po yung forecast track scenario na binahagi ngayon ng ating Pag-asa. So kung papasok po ng ating bansa, tatawagin sa pangalang Bagyong Obet, ito pong bagyo na mayroong international name na Saudel. Ito ho, mga kabayan, ngayon pong araw, araw po ng linggo, ito po yung scenario, and inaasahan po natin posibleng mamayang gabi ay maging super typhoon, bukas ng umaga at pagpasok, mga kabayan, sa ating pong boundary na, mga kabayan, possible bilang isang super typhoon. And then pag unti naman yan by Tuesday, unti-unti rin po itong lalabas, na, mga kabayan, pagkatapos yan habang tutumbukin yung parte ng Taiwan area, mga kabayan. So kung ating titingnan, halos walang direktang epekto, na, mga kabayan, ito pong bagyo. Yun nga lang yung habagat yung kanyang hilain, gaya ng ating binanggit kanina, mga kababayan.